Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na nade-develop ang sistema sa may timog silangan at ayon sa mga latest model run, ito ay inaasahang magiging bagyo at posibleng maglandfall sa kalupaan next week. Alamin natin ang bagong detalye dito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang Southwest Monsoon ang pangunahing weather system na nakaapekto sa extreme northern Luzon. Ibig sabihin sa pinakahilagang bahagi ng bansa, lalo na sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at Babuyan Islands. May posibilidad ng pabago-bagong lagay ng panahon dahil sa pagpasok ng hanging may dalang moisture mula sa timog kanluran. Sa ganitong setup, hindi man pare-pareho ang bagsak ng ulan sa buong maghapon, may sapat na dahilan para maging alerto dahil ang mga thunderstorm na mabubuo ay pwedeng magdala ng biglaang malalakas na buhos sa ilang lugar. Para sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at Babuyan Islands, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Meaning, hindi ito nangangahulugang tuloy-tuloy ang malakas na ulan sa buong araw, pero may malinaw na posibilidad ng mga panakanakang thunderstorm na pwedeng maging mas mabigat sa ilang oras. Kapag severe ang thunderstorm, pwedeng magkaroon ng flash floods sa mga mabababang komunidad at landslides naman sa mga lugar na may matatarik na bahagi ng lupa o sa mga kalsadang nasa gilid ng bundok. Kaya sa mga lugar na ito, mas mabuting huwag maliitin ang mga biglaang buhos, lalo na kung ang paligid ay mabilis dumidilim at bumibigat ang ihip ng hangin bago pa man sumunod ang ulan. Sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, mahalagang tandaan na kahit isolated lamang ang forecast sa unang tingin, ang epekto nito ay pwedeng maging seryoso sa mga lugar na mababa ang lokasyon, sa mga komunidad na malapit sa mga daluyang tubig at sa mga bahaging may history ng localized flooding. Sa Abra naman, dahil mas maraming lugar na malapit sa kabundukan at matataas na terrain, mas mataas ang pangangailangan ng dagdag na pag-iingat kapag ang pag-ulan ay tumagal o bumalik ng paulit-ulit sa loob ng araw. Sa Batanes at Babuyan Islands, ang mga thunderstorm ay pwede ring samahan ng pabago-bagong ihip ng hangin at mas hindi kanais-nais na kondisyon sa paligid, kaya mahalagang nakaantabay ang mga residente, lalo na ang mga may biyahe sa dagat o mga gawaing nasa labas. Para naman sa Metro Manila at sa rest of the country, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa madaling salita, ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ay hindi direktang sanhi ng isang malawak na bagyo sa mismong araw na ito, kundi ng karaniwang pag-init ng panahon sa maghapon, halumigmig sa hangin, at mabilis na pagbuo ng thunderstorm clouds lalo na sa hapon at gabi. Ito ang klase ng panahon na pwedeng tahimik sa umaga pero biglang sasama sa loob lamang ng maikling oras. Kaya sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, kahit hindi malawakang ulan ang aasahan buong araw, mahalaga pa ring maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Sa Metro Manila lalo na, ang localized thunderstorms ay pwedeng magkaroon ng direktang epekto sa araw-araw na biyahe ng maraming tao. Kapag ang ulan ay tumapat sa hapon o sa oras ng uwian, mabilis nitong naaapektuhan ang trapiko, ang mga mabababang kalsada at ang galaw ng mga commuter. Sa mga lugar na mabilis maipunan ng tubig, sapat na ang maikling panahon ng matinding buhos para magkaroon ng water buildup at localized flooding. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa buong bansa ay inaasahan ng light to moderate na hangin mula southeast to southwest. Ang coastal waters ay nasa moderate condition na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin, sa pangkalahatan ay hindi pa ito ang pinakamatinding kondisyon ng dagat sa buong kapuluan, pero hindi rin ito dapat baliwalain. Lalo na sa mga maliliit na bangka at sa mga mangingisda, mahalagang tandaan na kapag may kasabay na thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin, pwedeng pansamantalang lumaki ang alon at lumakas ang hangin kumpara sa pangkalahatang forecast. Kaya sa mga baybaying komunidad at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, mabuting obserbahan hindi lang ang pangkalahatang ulat kundi pati ang aktual na lagay ng alon, hangin at ulap sa mismong lugar. Pagdating sa temperature at relative humidity para sa 24-hour period, ang minimum temperature ay nasa 24.8 degrees Celsius bandang 5 o'clock ng umaga.
habang ang maximum temperature ay umabot sa 34.0 degrees Celsius bandang 2 o'clock ng hapon. Ang minimum relative humidity ay nasa 48% bandang 2 o'clock ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay umabot sa 90% bandang 6 o'clock ng umaga. Meaning nananatiling mainit ang lagay ng panahon sa maghapon at may sapat ding halumigmig sa hangin para suportahan ang pagbuo ng mga thunderstorm. Ito ang dahilan kung bakit kahit walang malawakang masamang panahon sa buong bansa sa mismong araw na ito, nananatili pa rin ang posibilidad ng biglaang pag-ulan sa maraming lugar. Ngayon naman, silipin natin ang latest tropical cyclone threat potential. Para sa week 1 mula July 16 hanggang July 22, ipinapakita ng forecast na wala pang TC-like vortex na present over the PMD sa kasalukuyan. Gayunman, ipinapakita rin ng forecast na ang TCLV1 ay maaaring lumitaw over the eastern boundary of the TCID na may low to moderate likelihood of tropical cyclone development during week 1. Ibig sabihin, bagamat wala pang organisadong tropical cyclone na direktang nakikita sa loob ng mas malapit na monitoring area sa simula ng forecast window, may malinaw ng senyales na may pwedeng mabuo sa silangang bahagi ng mas malawak na region na binabantayan. Para naman sa week 2, mula July 23 hanggang July 29, ipinapakita ng forecasts na ang TCLV1 ay maaaring kumilos patungo sa northeastern portion ng TCAD at PAR na may low to moderate chance of tropical cyclone development. Samantala, ang TCLV2 ay posibleng mag-develop over the eastern portion of the TCAD at malamang na pumasok din sa PAR na may low likelihood of tropical cyclone formation over week 2. Sa madaling salita, habang lumalayo ang forecast window, mas lumalabas ang posibilidad na hindi lang iisang potential na system ang kailangang bantayan, kundi dalawa pang development signals ang maaaring pagmulan ng panibagong weather concern sa silangan ng bansa. Hindi pa ito nangangahulugang siguradong magkakaroon ng dalawang bagyo. Pero sapat ang ipinapakitang trend para sabihing hindi tahimik ang mas malawak na bahagi ng Western Pacific sa mga darating na araw. Kung sisilipin natin ito gamit ang ibang weather model, makikita na ang sistemang binabantayan sa silangan ay posibleng maging bagyo next week at may posibilidad na dumaan sa may northern Luzon. Ayon sa bagong datos, bahagyang nagbago ang track nito at lumihis ng pababa ng kaunti, kaya kung mananatili ang direksyong ito, maglalandfall ang bagyo by July 25 or 26. Kung ikukumpara sa mga naunang projection, may kaunting adjustment sa posibleng direksyon nito, pero mahalagang idiin na hindi pa rin final ang track nito. Sa mga long-range forecast, normal lang na magkaroon ng pag-angat, pagbaba o paglihis sa direksyon ng mga potential system habang dumarami ang pumapasok na bagong datos sa mga susunod na araw. Kaya bagamat may kasalukuyang trend na nagpapakita ng bahagyang pagbaba ng track, hindi pa ito sapat para sabihing final na ang rutang tatahakin ng posibleng sistemang ito. Ang mas mahalagang punto rito ay ito. May mga model na unti-unting nagkakasundo na may potential tropical cyclone development sa silangan at may posibilidad itong magkaroon ng direksyong pakanluran o pahilagang kanluran na pwedeng magdala rito sa mismong kalupaan ng bansa sa Northern Luzon. Ngunit dahil malayo pa ang forecast period, marami pang pwedeng magbago sa galaw nito at sa mga salik na makaimpluwensya rito. Kasama na rito ang steering winds, ang lawak ng high-pressure systems sa paligid, ang kondisyon ng karagatan, at ang posibleng interaction nito sa iba pang mga disturbance sa rehiyon.